Samahan niyo ulit ako sa ating panibagong vlog for today's video. Every Friday dito guys ay makakabili ka ng mga preskong prutas, gulay at iba pa. And then yung mga presyo ngayon sa mga prutas at saka gulay guys ay hindi kagaya sa ibang araw na mahal. So ngayon kasi yung schedule namin dito guys na may tinatawag na street market. Pero bago tayo mamalingki sa hapon guys ay tara samahan niyo muna akong magluto nitong aming umagahan. So bali magluto lang ako nitong aking nagawang chicken sausage guys na nilagay ko lang sa freezer. Kaya naka-frozen pa ito guys. So balatan muna natin guys. Kunin ko muna itong ating parchment paper kasi nga lulutuin natin ito sa mantika. Sobrang napakasarap nito guys and masustansya pa dahil nga ilagyan ko ito ng marami-raming gulay. Lagyan ko nga ito ng spinach, carrots at iba pang mga sangkap. Gusto din kasi ito ng aking anak na lalaki guys kaya nilutuan natin. At nung tanghali na nga guys ay nag-iisip na ako kung ano yung aking lulutuin. Kaya naisipan kong magluto na lang ng manok. Actually, ang una talagang iniisip ko ay gawin ko na lang itong fried chicken. Nilaga ko muna siya guys kasi gusto ko yung talagang lambot na lambot bago natin siya prituhin. Pero nung pagkaluto ng manok guys ay nag-iba yung aking plano. Sabi ko nga ay gagawin ko na lang itong chicken pastil. Nagdadalawang isip kasi ako guys baka hindi kakain yung aking anak na babae kasi nga guys sumakit yung kanyang ipin, ayaw niyang kumain ng matigas. Kaya sabi ko gagawin ko na lang itong chicken pastil. So, bali pinalamig ko muna itong ating manok pagkaluto or pagkalambot. At nung medyo lumamig na nga siya guys, ay ayan, kinuha ko muna or hinimay-himay ko siya ng maliliit. Sobrang napakalambot na talaga ng ating karne ng manok, pati bukog or pati yung buto guys, pwede mo siyang kainin. Ito na nga lahat yung nahimay-himay nating manok guys, medyo madami-dami na din ito. So bali guys, nakaluto na din tayo dito ng tinatawag namin dito na pirinch pilaf or pilaf. Ito talaga yung struggle ko guys kapag magluluto ng kanin kasi hindi ko pa talaga makukuha yung saktong luto nito. Ang asawa ko kasi ayaw niyang kumain yung magkadikit-dikit yung mga butil ng kanin. Pero siya, bahala na si Batman sa kanin natin guys. Luto na yan guys, kaya takpan mo na natin. Kabilang banda nga guys ay naghiwa na tayo dito ng ating sangka para sa ating lulutuing pastil or chicken pastil. Umamit lang naman tayo dito ng sibuyas at saka bawang. So sa pagluluto talaga ng pastil guys, kailangan mo talagang lagyan ng maraming sibuyas para mas masarap. Nisa ko lamang itong ating sibuyas hanggang sa golden brown and then sinunod ko namang ginisa itong ating bawang. Naging okay na nga itong ating bawang ay sinunod kong nilagay itong ating manok. Tapos ay nilagyan natin siya ng ating chicken broth. And then, tinimplahan ko lang siya ng paprika powder. Nilagyan ko din siya ng toyo guys. Hindi na ako naglagay muna ng asin. Baka ano siya maalat kasi nga yung chicken broth na nilagay natin ay may timpla na yun. And then, tinakpan. Niluto muna natin siya guys hanggang sa medyo mawala yung kaniyang tubig. Pagkatapos nga, nag-add ako dito ng 2 kutsara ng butter. And then, hinalo ko lang siya guys. And then, continue ko siyang niluto ng mga ilang minuto. Makalipas nga ang ilang minuto guys, tingnan nyo naman kung gaano kasarap yung ating nagawang chicken pastil. So, kanin na lang talaga yung kulang nito guys. Dahil nga yung asawa ko guys, hindi yan siya kumakain ng manok kaya lutuan din natin siya ng para sa kanya. Dahil nga yung asawa ko guys, hindi yan siya kumakain ng manok especially kapag ganito pagkaluto kaya lutuan natin siya ng kaniyang ulam. So yung tawag nito guys ay pasulya or yung white beans ba. Napakadali lang nitong gawin guys. Nagisa lang tayo dito ng sibuyas at saka itong ating karne ng baka. Nung mag-brown na nga itong ating karne ng baka guys, maglagay na tayo ng tomato paste. Maglagay din ako ng chili paste. And then itong ating white beans pagkatapos nilagyan natin siya ng tubig. And then tinimplahan ng asin, paminta, chili flakes at saka kimyon. And then haluin natin siya guys. So bali niluto ko ito sa pressure cooker para mas madali siyang maluto. Alipas nga isang oras guys, naluto na yung ating white beans pero nakalimutan kong videohan kasi nga nagmamadali yung asawa ko na papunta na daw kami ng palengke. At sa mga oras kang ito guys ay nakarating na kami dito sa aming suki na market. Pag-decide kasi yung asawa ko na wag na lang daw kami papunta doon sa street market. Dahil nakikita na namin guys kung gaano karami yung tao doon. Tapos may bitbit pa naman kaming mga junakins kaya sabi ng asawa ko sa baka sa next Friday na lang kami no papunta doon. So, ang market naman na ito guys ay same lang naman sila ng presyohan doon. At sobrang napakarami din nilang presko na gulay at saka prutas ngayon. Tingnan nyo naman guys kung gaano karami yung watermelon ngayon guys. Diyos ko day. Tag 6 lira or Turkish lira na lang yung kilo nitong ating karpos kung tawagin nila dito guys. So melon yan sa atin. Puro kung sa pera natin guys nasa 8 pesos yung kilo guys. Kasi yung pera namin dito guys ay magkasing laki lang ng halaga dyan sa pera natin. May ibang klase din dito guys na melon. So medyo may kaibahan din yung kanilang presyo. Yung Chinese melon ba yan sa atin kung tawagin guys. Ito yung medyo mahal kasi mas masarap yan siya guys kaysa watermelon. And then may iba't ibang klase din tayo ditong prutas, mga gulay. O tingnan nyo naman guys kung gaano karami. Dagsaan talaga
talaga ngayon guys kasi summer no. So ito talaga yung kanang season ng watermelon, melon. Kaya yung presyohan nito ay affordable lang ngayon kasi nga guys, kahit saan ka lilingon ay ang napakaraming nagtitinda nito guys. Napaisip din ako guys, sa dami nito, siguro yung iba nito masisira lang. Tapos nakabilad pa sa init guys, ay hindi ko alam kung kaabot pa yan ng ilang linggo. And sa kabilang banda guys, ay nakakita tayo dito ng grapes at nagulat ako sa presyo. Tinong last year guys, ay hindi ganito yung presyohan guys. Sobrang napakamahal na talaga ngayon guys, Diyos ko day. Parang dumoble or nagtriple yung presyohan ngayon guys. Kaya sabi ko sa asawa ko, ikaw na yung bahala pumili sa mga prutas, ako dito ako sa mga gulay. Pero nung namili na ako guys, hindi ko na na-videohan, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga napamili ko pagdating natin sa bahay. Ang dami mo talaga mapagpipilian na gulay and then makapili ka din ng mga magaganda guys kasi nga ngayon ay Friday, mga presko halos lahat mga gulay ngayon at saka prutas. Nakakita nga pala ako dito ng beans or yung bagyo beans kung tawagin sa atin. Dito guys, tinatawag namin dito na Yishel Fasolye. Naghahanap ako dito ng bamya guys or yung tawagin sa atin ay okra. Isa sa paborito kong gulay guys ay okra kasi masarap talaga siyang ilaga and then isawsaw mo siya sa suka na may asin na may sili ay Diyos ko. Wala talaga akong mahanap dito sa market na ito guys, for sure nandun yun sa street market. Pero mag-expect na ako guys kung mayroong mang okra doon pero yung presyohan noon ay ewan ko na lang talaga. So bali guys, yung mga pinili ko lang talaga dito or binili dito is yung kailanganin lang talaga namin sa pang-araw-araw. Pagkatapos nga naming mamili lang mga gulay at iba pa ay dito na tayo pumila sa counter kasi magbabayad na tayo guys. Nagmamadali na din kaming umuwi guys kasi yung asawa ko baka malate na siya guys nung sa trabaho. Kaya pumila na tayo dito sa counter guys. Yung anak ko nabibigatan na siya, nagreklamo na siya guys kasi mabigat na daw. Dito nga nakarating na tayo sa bahay at nagutom na yung mga Junakins kaya kumain na sila ng banana. So pinahugasan mo na sa akin ang saging ng aking anak guys kasi ayaw niyang kumain basta hindi ko daw hugasan. At ito na nga lahat yung aming napamili guys. So yung presyo na nabayaran namin dito guys ay nasa 1,200 tele or lira. Sa pera natin dyan sa Pinas guys nasa 1,700. Tingnan natin guys kung gaano nga ba karami yung ating mabibili sa perang 1,700 peso. Pero bago ako maghalongkat itong ating mga napamili guys, itong mga Junakins ko ay parang mga unggoy sa gilid-gilid ko guys, kumakain ng banana. At ito na ngayon siya guys, meron tayong carrots, meron din tayong zucchini, meron din tayo dyang sibuyas na puti, and then yung ano guys, yung patatas ay hindi ko na napakita pero nakabili tayo ng patatas. And then nakabili din tayo dito ng dalawang klase ng kaurjik or yung lettuce. And then, yung iba pang mga pang salad gali guys. And then, meron din tayo dyang melon. And then, gatas, dalawang gatas, asukal para sa chai or sa tsaa. Naghahanap sana ako ng brown sugar pero wala akong makita dito guys. Uy. Meron din tayo ditong banana pudding. So, bali dalawa yung pinili ng aking Diyosawa. So, siya yung pumili niyan guys, no? Dahil nga, nakabili kami ng cow milk guys na gagawin kong yogurt. So, for sure, hindi ko naman yun mauubos para sa yogurt. Kaya, gagamitin natin ito para sa ating pudding. And then nakabili din yung aking Diyosawa dito ng Karenfil or ang tawag dyan sa English cloves. So guys, ilalagay niya yan sa kanyang buhok no, ibababad sa tubig ba. And then nakabili din tayo ng isang pack ng mushrooms and then itong anong tawag dito guys, nakalimutan ko na kung anong tawag dito. Yung pang sagol sa ano guys pa sa yogurt gani. Pwede mo din siyang isagol sa kanabitang salad. And then ano pa ba itong nabili namin guys? Oy, itong ating sili na green, lemon, itong ating fasolya or yung ating bagyo beans, then talong. O siya, dito muna magtatapos ang ating araw guys or ang ating mini vlog. So thank you for watching. Kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye. Please don't forget to subscribe. Thank you.